Kumuha tayo ng dahon ng bayabas at dahon ng abukado. Igagamot natin sa alaga nating kambing na nagtatae. Magandang umaga mga kamangyan. Kumustahin natin ang ating mga alagang kambing. Ubos na ang kanilang mga pagkain. Yan ay ibinigay natin kahapon hanggang ngayon alas 9:30 na ubos na ang kanilang pagkain. Kahit gabi kasi ay kumakain itong mga alaga nating kambing. Kaya kailangan laging may stock silang pagkain para hindi sila nagugutuman. Ang kanilang kulungan ay hindi pa natin natatapos. Wala pa ring hagdan itong kay Bintoy na kulungan. At yung kanyang pintuan ay hindi pa natin naaayos dahil busy pa tayo. Marami pa tayong ginagawa dito sa ating maliit na farm. Pero sa ilang araw ay matatapos na rin natin yan. Utay-utay lang dahil mag-isa lang tayong gumagawa dito sa ating mini farm. Meron lang tayong napansin dito sa alaga nating kambing na si Bintoy. Simula nang nilipat natin dito ay pangalawang araw na basa ang kanyang pitan. Dahil sa kanyang dumi, siya ay nagtatae at medyo basa ang kanyang dumi. Pasintabi mga kamangyan sa mga kumakain. Hindi kasi normal sa isang kambing na ganyan ang kanilang dumi. Kailangan ay tuyo ang dumi ng kambing. Kaya kailangan na maagapan natin, magamot itong si Bintoy. Dito sa lugar natin ay kakatapos lang ng ulan at ngayon lang sumikat ang araw. Kaya medyo basa pa ang mga damo. Hindi pa pwede nating ilipat para itali sa kanilang pakainan ang ating mga alagang kambing. Patutuyuin muna natin ang mga damo. Saka natin sila ililipat. Ngayon ay kukumpayan na muna natin sila. Kukuha tayo ng pagkain at ilalagay natin sa kanilang pakainan. Pero maya maya ay ilalabas rin natin sila para manginain ng mga damo. Ngayon ay ang kukunin na muna natin ay itong dahon ng saging. Dahil maganda ito para sa kambing na nagtatae. Maganda ito kay Bintoy. Nakakapagpatigas kasi ng dumi itong dahon ng saging. Kahit sa mga alaga natin baboy, ito rin ang ating binibigay. Pwede rin ibigay ang dahon ng bayabas or dahon ng abukado. Pero ito ang available kasi dito sa ating area mga kamangyan, ang dahon ng saging. Kaya ito na lang ang ating ibibigay. Gusto rin naman kainin ng ating mga alagang kambing itong dahon ng saging. Matakaw sila sa dahon ng saging. Hindi lang natin sila tinatali dito sa may mga tanim na saging. Dahil baka maubos ang mga maliliit pa na saging kakainin ng ating mga kambing. Kaya doon natin sila nilalagay sa may palayan. Marami rin namang damo doon. Itong dahon ng saging ay nilalagay lang natin sa kanilang pakainan kapag hapon, pagkain nila hanggang kinabukasan. Kapag maulan naman ay hindi na natin sila nilalabas. Sinusuplayan lang natin sila ng kanilang pagkain. Kaya lagi nating tinitingnan kung ubos na ang kanilang pagkain para malagyan agad natin. Ang kailangan lang naman natin dito sa pag-aalaga natin ng kambing ay sipag dahil hindi na tayo gumagastos ng pagkain nila. Ayan, dyan na muna sila habang hindi pa tuyo ang mga damo na kanilang paglilipatan. Para hindi lalong magtae itong alaga nating kambing. Isa rin kasing dahilan ng pagtatae ng kambing ang basang damo galing sa hamog at ulan. Kumuha na muna tayo ng dahon ng bayabas dito sa dati nating kulungan. Dito lang kasi ang may makukuhaan tayo ng dahon ng bayabas. Kumuha na rin tayo ng dahon ng abukado. Ito ang gagamitin natin na gamot para kay Bintoy. Ayan, nakakuha na tayo. Ganyan karami ay okay na. Hinugasan na muna natin itong dahon ng bayabas at dahon ng abukado para matanggal ang alikabok. Pati na rin ang mga insekto na nakakapit dito sa dahon ng bayabas at dahon ng abukado. Ang kaldero na paglulutuan natin ay nilinis din natin bago natin ito gamitin. Kaunting tubig lang rin ang nilagay natin
Yung kakasya lang na ipainom natin sa ating alagang kambing sa loob ng 1 linggo. Lalagain nyo lang ang dahon ng bayabas at dahon ng abukado mga kamangyan. Yan ang ipapainom natin sa ating alagang kambing para mawala ang pagtatae. Hindi na tayo bumibili ng gamot, kung anong gamot na pwedeng ibigay sa kanya. Dahil subok na rin natin ang gantong paraan ng paggagamot sa ating mga alagang kambing. Dati kasi si Vilma ay nagtae din. At itong gamot na to ang ibinigay natin sa kanya, pinainom natin. At effective naman na wala ang pagtatae ni Vilma. Pagkatapos nating pakuluan ay tinanggal na natin ang mga dahon ng bayabas at dahon ng abukado. At isinalin natin ito sa malinis na lalagyan. Para ito na ang gagamitin natin araw-araw. Ayan, mga kamangyan. Palalamigin na natin at mamayang hapon natin ibibigay sa alaga nating kambing na si Bintoy. Pwede nang ilabas at dalhin sa kanilang pakainan itong mga alaga nating kambing. Dahil wala na ring ulan at tuyo na ang mga damo na pwede nilang kainin. Ang iniiwasan lang naman natin ay ang makakain sila ng damo na may hamog at ang mabasa sila ng ulan. Okay na rin at magaling na ang sugat na nakagat ng aso dito sa alaga nating si Vilma. Tuyo na ang sugat niya at maganda na rin ang kanyang lakad, hindi na papilay-pilay. Effective talaga ang gamot na in-apply natin na oxytetracycline. Talagang mabilis niya na napagaling ang sugat ng ating alagang kambing. Ready na ang mga kambing na pumunta sa paglilipatan natin sa kanila. Ilagay na muna natin mga kamangyan sa kanilang pakainan itong mga alaga nating kambing. Ang ating pinaglalagyan ng mga kambing para sila ay kumain ay dito lang rin, malapit lang rin sa ating babuyan mga kamangyan. Ayan, medyo malapad rin ang kanilang makakainan. Sa ngayon kasi ay hindi na muna tinaniman ng palay itong area ng palayan malapit sa ating babuyan dahil El Nino, walang tubig ang ilog dito sa ating area. Kaya ngayon ay swerte ng ating mga kambing dahil malapad-lapad pa ang kanilang magagalaan para pagkainan. Sa ating mga kambing ay si Vilma lang naman ang ating tinatali. Ang tatlo ay hindi na natin tinali dahil hindi naman ito lumalayo kung saan nakatali si Vilma. Ganyan kasi ang mga ugali ng mga kambing. Ang sinusundan lang nila ay yung pinaka-leader nila. Sa isang grupo ng kambing ay mayroon talagang isang leader. Pagkatapos naman nating ilipat at dalhin sa pakainan ang ating mga alagang kambing, ay nililinisan na agad natin itong kanilang kulungan para kung sakali na sumama ang panahon at biglang umulan ay mailagay agad natin dito sa kanilang kulungan ang ating mga alagang kambing dahil malinis na ito. Kapag hindi kasi ito natin nalinis ay hindi na muna natin pwedeng ilagay. Kailangan maalis muna natin ang kanilang dumi dito sa kulungan. Ang mga natirang pagkain nila ay tinatanggal na natin kahit mayroon pang natira. Hindi na rin kasi kakainin ng ating mga alagang kambing dahil lanta na. Kailangan nating palitan ng panibagong pagkain nila. Yung fresh, yung kakakuha lang natin. Sa pag-aalaga ng kambing, ang kailangan lang natin ay laging available ang kanilang pagkain. Hindi sila nauubusan ng pagkain. At sa kulungan naman ay kailangan na laging malinis ang kanilang kulungan. Natatanggal agad natin sa kanilang sahig ang kanilang dumi. Kaya kailangan na mataas ang kulungan ng inyong kambing. Ayaw na ayaw kasi nila ng amoy ng kanilang dumi at ng kanilang ihi. Na dahilan ng pagkabansot at pagkakasakit na ikakamatay ng ating mga alagang kambing. Kaya kung gusto natin na magparami ng alagang kambing ay kailangan na maganda rin ang kanilang kulungan, laging malinis at mataas ito sa lupa. Lalo na kung may budget naman tayo na pampagawa ng kanilang pabahay. Dito kasi sa pag-alaga natin ng kambing ay wala pa tayong budget, kaya ganyan na muna ang ating kulungan. Ang importante ay mataas siya at malinis para hindi niya na aamoy ang kanyang dumi at ang kanyang ihi. Ayan mga kamangyan, na tapos na nating linisan itong kulungan ng ating alagang kambing.
Oras na ng uwian ng ating mga alagang kambing. At dinala na rin natin sila ng kanilang makakain ngayong hapon hanggang bukas. Ganyan karami ay okay na yan. Kasya na sa kanila hanggang bukas ng 9:30 AM. At bago natin ipasok sa kulungan itong alaga nating mga kambing, ay painumin na muna natin ng gamot itong si Bintoy. Ito, ang gamit natin ay syringe, walang karayom. Yan ang gagamitin natin para mapainom natin itong si Bintoy ng ating gamot. Depende na sa inyo kung gaano karami ang i-apply nyong gamot sa inyong mga alagang kambing, mga kamangyan. Pero dito sa alaga natin ay 15 ml ang aking binibigay. Ang pag-a-apply ko nito ay umaga at hapon lang, sa loob ng 5 days to 7 days. Dito sa gamot natin na nilagang dahon ng bayabas at dahon ng abukado, ay tiwala na tayo mga kamangyan dahil napagaling na rin nito si Vilma, at ito rin ang ginagamit natin sa ating mga baboy tuwing nagtatae. Kaya hindi na tayo bumibili ng mga gamot, hindi na tayo gumagastos pa. Kailangan lang ay alam natin ang mga herbal na pwedeng igamot natin sa ating mga alagang kambing once na magkaroon sila ng masamang nararamdaman. Kahit dati pa naman, panahon pa ng mga lolo at lola natin, ay hindi na sila gumagamit ng mga gamot na mga binibili. Ang ginagamit lang nila ay mga herbal, at okay rin naman ang kanilang pag-aalaga ng kanilang kambing. Yan mga kamangyan, ito ay gamot niya sa loob ng 1 linggo. Kapag nasanay rin kasi ang ating mga kambing sa gamot natin na herbal, ay kahit yun na ang ating ginagamot sa kanila tuwing magkakasakit sila. At kapag sinanay mo naman ang iyong alagang kambing sa mga gamot na binibili, ay tuwing magkakasakit ang inyong mga alagang kambing, ay lagi na kayong bibili ng gamot nila para yun ang inyong igagamot. Hanggang dito na lang muna mga kamangyan. Huwag niyong kalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod natin na video. Maraming salamat. Bye-bye!